Ito napapansin natin itong ilang mga kandidato ngayon dito sa lungsod ng Maynila, medyo gumagalaw na lahat. Pero napapansin natin itong isang kandidato na dati napakaingay eh. Napakaingay, ito'y laging nasa labas at kung ano-ano ang mga pinamimigay. Ngayon parang medyo nanamlay. Nanamlay. Siguro, kasi nakita niya na rin siguro na kahit na anong ibigay niya sa mga Manileño, nananatili siyang nasa pangatlo o pangapat at naglalaro ang kanyang percent sa 4 to 5%. Siyempre, medyo sasamarin loob natin kasi ang dami natin pinamimigay, ang daming mga tao, lagi nandiyan sa atin. Tapos pagdating ng mga survey at medyo nakakalimutan na tayo. Dapat pag ganyan, araw-araw tayo magbibigay para hindi tayo nakakalimutan. Kasi alam nyo kasi, yung mga Manileño, kapag binibigyan natin yan, siyempre, dyan tayo sa inyo. Kaso nga lang po, madali pong makalimot ang Manileño. Lalo-lalo na pag wala pa kayo napapatunayan at wala pa kayo nagagawa dito sa lungsod ng Maynila. Di ba yan po yung ugali ng Manileño na kailangan pakitaan mo muna sila. Tinawag mo kami para makinig sa'yo, di magbatag ka ng ayuda. Di ba? Ganun lang ang mga mindset niyan. Di ba? Kaya wag nating sasabihin na tayo malakas na kasi napapansin natin kahit saan tayo magpa-survey at magpa-kalye survey, talagang hindi tayo umaangat. Talagang nandyan lang tayo sa pangatlo, pangapat. Diba? Kahit na dali natin, kahit na 10 truck lagi dali natin araw-araw, bawat patawag natin Diba wala pa rin nangyayari? Malakas kayo sa araw na yan. Diba? Pero sa susunod, na mawala na at matapos na, wala na, dead man na. Diba? Kasi alam nyo kasi yung mga Manileño, tinitingnan talaga nila yan yung mga ginagawa. Yung mga kusa ba? Yung mga pinupuntahan, yung talagang nangangailangan, tulad ng mga nasunugan, napapansin siguro ng mga ilang Manileño para nahuhuli tayo. Ang pinupuntahan lang natin, yung mga konting nasunugan. Hindi katulad ng mga nasunugan na malalaki. Yung na talagang libong pamilya na apektuhan, parang umiiwas tayo. Di ba? Kasi ang kailangan ng mga yan, yung talagang tulong. Tulong. Nasunugan yung mga yan, kailangan agarang tulong mula sa mga ilang mga humihingi ng suporta. Agarang tulong na makita ng mga tao na talagang tumutulong ka. Di ba? At wag natin bibigyan ng bigas. Naku po Maria, alam nyo kasi yung mga nasunugan na yan, hindi po nila kailangan niya kasi meron at meron pa rin silang pantawid gutom. Di ba? Ang kailangan nila yung maitayo ulit ang kanilang mga tahanan na nasunog. Kung bibigyan natin ng bigas at mga gamot, di ba okay lang yan, okay, bigyan natin, pero mananatili pa rin sila sa evacuation center. Di ba gusto nila makabalik sila ng maaga dito sa kanilang mga tahanan na nasunog. Pero ano nangyayari? Yung ibang mga kandidato nagtatago. Yung iba nagmo-motorcade na lang. Di ba? Samantalang itong mga humihingi talaga at nangangailangan ng tulong, parang nababaliwala. Di ba? Kaya itong Cisco, siguro, kaya minahal ito ng mga taga Maynila, lalo-lalo na itong mga taga Tondo, nakita nyo naman. Nasunog yung Isla Puting Bato, gabi, nandyan siya. Kinumusta niya yung mga nasunugan. Baka sa mga mukha ng mga nasunugan ng kahit na konti, nagkaroon sila ng kasiyahan kasi nakita nila si Yorme na dinalaw sila. O kinabukasan, di ba? Nagbalik ulit itong team na Yorme. Di ba? Anong ginawa? Di ba? Gusto ni Yorme na makabalik sila agad dito sa mga tahanan nila. Anong ginawa ni Yorme? Binigyan sila kagad. Ultimo oras, binigyan sila ng tigli-5 bulig. Di ba? Ayan po ang talagang tumutulong. Hindi po yung binabatikos natin ng binabatikos, pangangumutan, nakikita nyo naman yung ginagawa niya ngayon. Nagagawa niyo po ba yan? Samantalang itong mga katunggalin itong ni Yorme, mga inkumbento, mga nakapwesto, isang congressman at saka isang mayor. Di ba? Wala man lang nakaisip ng ganun. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, hindi nyo kayang bilugin ang ulo ng mga Manileño. Di ba? Hindi natin na kailangan yung mga tulong, yung mga pakitang tao ninyo sa panahon ng halalan.
Di ba halatado naman eh? Di ba ito, nangyayari sa atin ngayon, nakita nyo, itong si Mayora biglang kilos. Di ba? Dahil alam nila na may tulog sila pare-parehas. Dahil alam nila kung gaano kalakas itong si Moreno dito sa lungsod ng Maynila. At nakita nyo ba na talagang all out siya sa mga Manileño. Kapag may mga nasunugan na bagyo, talaga nandyan siya. Di ba? Kayo. Di ba? Naturingan kayong mga nakapwesto. Ano nangyari? Di ba? Si Orme, ordinaryo lang yan. Hindi yan nakapwesto. Di ba? Pero siya pa yung parang nakapwesto. Tapos kung batikusin natin, kung anuhin natin, kung sabihan natin ng magnanakaw, nagbenta, ng utang, nang iwan ng utang, ganun-ganun na lang. Pero hindi nyo nakikita yung mga ginagawa niya. Di ba? Hindi natin nakikita yung mga accomplishment na ginawa ni Yorme. Bulag tayo dyan. Ang nasa isip lang natin, yung nangutang siya at nagbenta. Kasi yun lang ang pwede natin ipanlaban sa kanya. Di ba? Kaya paulit-ulit na lang kayo, nagsasama-sama na kayo lahat ng mga kandidato dyan na para, batikusin ng batikusin to si Yorme, pero tinatawanan lang kayo. Sinasagot lang yung iba. Di ba na, alam naman natin na hindi naman makakagawa si Yorme na umutang ng ganyang kalaki o magbenta kung hindi naprubahan ng City Council at hindi pinukpok ni Mayora. Diba dahil siya presiding officer dati ng council. Kung hindi nila ipinasaya at kung ayaw nila, walang magagawa ang mayor. Yan po ang tatandaan natin. Kaya wag po natin isisi kay Yorme lahat. Alam natin, nung panahon na umutang siya ay panahon ng pandemic, imposible po yung sinasabi natin na yung inutang niya ay hindi ginamit sa pandemic. Salita nyo lang siguro yan. Kasi nakita naman po natin lahat, laging una ang Maynila nung panahon ng pandemic. Hindi tayo umasa sa national government. Dahil lahat yan, di ba, lahat ng vaccine tayo, umo-order tayo dito sa Maynila. Di ba? Tapos batikusin natin, di ba, nung mga panahon nung pandemic, kung hangaan ninyo, kung palakpakan ninyo itong si Yorme, ganun-ganun na lang. Samantalang ngayon, anong ginagawa natin? Di ba? Andaan ninyo ang mga Manileño pagdating ng eleksyon, diyan nila naiisip yung mga nagawa ng isang kandidato. Tandaan nyo po yan. Dahil yung Manileño, ngayon na lang babawi sa inyo yan. Di ba? Ngayon na lang babawi yan kasi lugmok na sila. Ilang mayor na ang nandito. Ang dumaan sa Maynila, si Yorme pa lang ang nakapagbigay sa kanila ng kahit na konti ginhawa at maranasan yung pag-angat at maranasan yung pagsikat at maranasan yung pagkilala sa Maynila nang hindi lang dito sa NCR kundi sa buong Pilipinas. Ayan po ang namimiss ng mga Manileño na wala ni isang nakagawang mayor na umupo dito sa lungsod ng Maynila. Magandang araw po at God bless po.